Wag! Awat na sigaw ng ginang sa ginagawang pagpapahirap ng mga armadong lalaki sa asawa. Pumapatak na rin ang luha sa mga mata. Wala itong magawa, maliban sa pagmasdan ang pagpapahirap ng mga tauhan ng Don sa asawa. Subalit nagmistulang bingi ang mga armadong lalaki sa patuloy na pananakit kay Gabriel. Maawa kayo sa asawa ko. Wala kaming ginagawang masama. Halos lumuhod sa pagmamakaawang sigaw ng ginang. Sinugod ang isa sa mga ito upang itigil ang pananakit sa walang kalaban-laban na asawa. Huwag kang makialam. Mabagsik na tura ng lalaki. Hinablot ang buhok ni Sofia at kinaladkad sa damuhan. Sofia! Duguan ang asawa at tila mawawalan na ng ulirat na tawag ni Gabriel sa pangalan ng asawa. Itay! Inay! Bumabagsak na rin ang luhang tawag ng dalawang batang lalaki na hindi nagkakalayo ang edad. Peste! Iyan ang nababagi sa mga taong mahirap pakiusapan. Galit na saad pa ng lalaki pagkatapos ay pinadapuan ng malakas na suntok sa sikmura ang kawawang si Gabriel. Manlaban man ang Ginoo, ay wala pa rin panama sa mga ito. Layuan niyo ang tatay namin! Umiiyak na sabi ng batang lalaki. Pinagsusuntok ng malambot nitong kamao ang tila bakal na likod ng lalaking nananakit sa ama. Sa halip na maawa, ay nakakalokong ngumisi lamang ang lalaking nambubugbog kay Gabriel. Matapang ka ha? Mabagsik na wika nito. Nasaan niyo ang kawalan ng pasensya? Binalingan ang batang lalaki. Saka ito, nagpatumpik-tumpik na sinikmuraan ang walang kamuwang-muwang na batang lalaki. Kuya ko! Humahagulhol sa iyak na tawag ni Froilan sa nakatatandang kapatid. Kitang-kita niya kung paano pinapahirapan ng mga malalaking lalaki ang buo niyang pamilya. Diyan ang nararapat sa iyo, Gabriel. Kung pumayag ka lang sana'y hindi na humantong pa sa ganito. Maswerte ka at yan lamang ang napala mo. Sigurado naman na magtatanda ka na ngayon. Dagdag pa nito. Walang mababakas na konsensya sa mukha ng lalaki. Bitawan mo ako, walang hiya ka. Mga walang hiya kayo. Nagsisigaw at nagwawalang wika ni Sofia. Tumahimik ka. Malakas at nakakabinging sampal ang ipinahataw dito ni Rolly. Naging sanhi iyon upang humandusay sa damuhan ang babae. Ngunit bumangon pa rin ito at muling pinagahampas ang likod ng lalaking nananakit sa asawa. Ubus na ang pasensya ko sa'yo, babae ka. Nag-iiting ang mga bagang nasabi nito. Hindi ito nagdalawang isip na hugutin mula sa tagiliran ang baril. At sunod na nangyari ay ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na putok sa kadiliman ng gabi. Sofia! Inay! Inay! Pumapalahaw na iyak na tawag ng dalawang bata sa nakahantusay at wala ng buhay na ina. Rolly, bakit mo binaril? Galit na singhal ng isang lalaki sa kasamahan. Ayoko nang sagabal. Malalago tayo niyan kay Don. Shit, problema ba yun? Eh di sabihin natin ng laban sila at huwag kang takot kulas. Walang pusong sagot ng lalaking nagngangalang Rolly. Mga walang ya kayo. Sambit ni Gabriel. Tumayo buhat sa pagkakasampal sa damuhan pagkatapos ay marahas na hinablot ang baril sa tagiliran ng lalaki sa tabi nito at tinutok yun kay Rolly. Pero naging mabilis ang pagkilos ng mga kriminal. Bago pa man nito makalabit ang baril,
Bumulagta sa damuhan si Gabriel. Dugoon at wala ng buhay. Tay! Humahagulhol sa iyak na dinaluhan ng magkapatid ang wala ng buhay na mga magulang. Anak ng, bakit mo naman binaril? Gago ka pa. Inunahan ko nga lang siya. Kung hindi ko binaril, malamang bulagta na ako ngayon. Balik na singahal ni Rolly. Mabilis na kumilos si Franz at dinakma ang kamay ng nakababatang kapatid. Kailangan nating makatakas. Mahinang sabi nito sa bunsong kapatid, bagamat may luha ang mga mata at nakapag-isip pa rin ito para sa kaligtasan nilang magkapatid. Durog ang pusong binitawan ni Froilan ang ina at sumunod sa nakatatandang kapatid. Hoy, saan kayo pupunta? Malakas na tawag ni Rolly. Mahigpit pa nitong hinawakan ng baril at hinabol ang mga bata. Bilisan mo, Froilan! Magkahawak ang kamay na tumakbo ang dalawa habang nakasunod ang tatlong mga lalaki. Kuya, si inay at itay! Umiiyak na tanong ni Froilan. Pabalikan natin sila, kailangan natin makahingi ng tulong. Sabi ni Frances. Tumigil kayo! Tawag ni Rolly na pinaputukan ang dalawang bata. Takbo! Bilisan mo! Muling sabi ni Frances sa nakababatang kapatid. Muling nagpaputok si Rolly. At sa pagkakataong iyon, natamaan ang target. Kuya! Walang awang pinagbabaril ni Rolly ang landas na tinatahak ng magkapatid. Tinamaan sa likod si Franz. Naging dahilan iyon upang matumba ang walang kalaban-laban na bata. Takbo, Froilan! Takbo! Mahinang sabi ni Franz bago ito tuluyang mawala ng ulirat. Humihingal at pawisang napabalikwas ng bangon si Froilan. Buhat sa pagkakahiga sa malambot na kama. Nightmare. Nakatiimbagang at kuyom ang mga kamay niya. Inabot ni Froilan ang switch ng ilaw sa side table ng kama. Pagkatapos ay marahas siyang tumayo. Ang sunod niyang ginawa ay naglakad siya patungo sa may balkonahe. He opened the glass sliding door at lumabas. Nagpakawala si Froilan ng marahas at malalim na buntong hininga. He could felt the raging anger deep inside his heart. Maraming taon din niyang kinimkim ang galit at puot sa dibdib niya. Mabilis na lumipas ang mga taon. Ngunit hindi pa rin ni Froilan makalimutan ang masaklap na pangyayaring iyon sa kanyang pamilya. Nakatakas nga siya sa mga lalaking walang hangad, kundi ang mapatay silang mag-anak. Subalit kailanman ay hindi mawala ang kanyang diwa, ang masakit, masalimuot at kalunos-lunos na bahaging iyon ng pagkatao niya. Dala-dala pa rin niya ang sakit at kinikimkim na galit sa loob ng dibdib niya. Don Ernesto, pagbabayaran mo ng mahal ang kasamaang ginawa mo sa pamilya ko. Muli ay napakuyom ng kamao at nagtagis ang mga bagang na sabi ni Froilan. Narinig niya ang pagtatalo noon ng mga lalaki, kung kaya't alam niyang ito ang may pakana ng lahat. He could still remember that Don Ernesto visited her parents days bago mangyari ang krimeng yon. Marahil ay nagpunta ito upang pakiusapan ng ama niya na ibigay na ang 6 na ektaryang sakahan nila. Hindi marahil pumayag ang mga magulang niya, kung kaya't idinaan na lang sa kasikiman at karahasan ng Don ang lahat. Damn you, Ernesto. Ako naman ang maniningil. He clenched his teeth as he fisted his hands in anger. Papa,
manghinang tawag na Reyna sa pangalan ng ama. Nakasalukuyang sumisimsim ng alak. Mula nang maisanla ng Don ang hasyenda, ay naging mabisyo na ito. Nababahala si Reyna rito dahil sa malaki ang hinulog ng katawan nito. Naging abala si Reyna sa trabaho nitong nakaraan. Kailangan kasi niyang magsikap upang makaipon para matubos nila ang kanilang hasyenda. Pero kahit buong buhay niya ang igugol niya sa pagtatrabaho, ay hindi pa rin niya kikitain ang ganoon kalaking halaga. Lumapit si Reyna at kinuha ang kamay ng ama. Pinisil niya ito upang kahit paano maibsan ang sakit at lungkot ng ama. Papa, mababawi rin natin ang asyenda. Magsisikap ako magtrabaho para makaipon. I'm sorry, Iha. It's all my fault. Nangilid ang mga luhang sabi ng Don. It's not your fault, Papa. Walang may kasalanan. Kaya huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nakangiting sabi ni Reyna upang itago ang totoong nararamdaman. Magtulungan po tayo, Papa, para mabawi natin ang asyenda at para makapagsimula ulit. Salamat, Iha. Hindi ko na alam ang gagawin ko pag wala ka sa tabi ko. Madamdaming pahayag ng Don. Mahigpit na niyakap ang nag-iisang anak. Malalampasin din natin ang lahat ng ito, Papa. Humiwalay si Reyna sa pagkakayakap sa ama. Pigil niya ang mga luhang nais lumaglag sa kanyang mga mata. Kailangan ni Reynang magpakatatag upang sa gayon ay hindi pang hinaan ng loob ang ama. Batid din niya ang labis na paghihirap nito dahil sa karamdaman nito. Kung paano at saan siya magsisimula para matubos at mabawi ang hasyenda ay hindi niya alam. Alam niyang mahirap ngunit ayaw niyang sumuko at panghinaan ng loob. Alang-alang sa nasira niyang ina, gagawin na rin na ang lahat. Maibalik lamang ang lahat ng nawala sa kanila. Ilang araw na lang ang makikita na nila ang bagong may-ari ng kanilang mga ari-arian. Dalangin ni Reyna na sana'y hayaan sila nito na tumira sa mansyon habang hindi pa lubusang magaling ang ama at habang pinag-iipunan niya ang pambayad sa kanilang asyenda. Salamat, Iha. Don't worry. Hindi na ako muling mag-iinom. Nakangiting tugon ng matandang Don. I love you, Papa. At kahit anong mangyari, hindi po iyon mag-iiba. Sabi ni Reyna, ang mga luhang kanina ay nagbabadya ngayon ay kusang pumatak sa magkabila niyang pisngi. Nakangiti ngunit luha ang nakamasid sa kanila si Nanay Elena. Maging ang mayordoma ay labis na nalulungkot para sa mag-ama. Naging napakabuti ni Don Ernesto sa kanilang lahat at itinurang silang mga kasambahay na bahagi ng pamilya. Maging sa mga trabahador at magsasaka sa hasyenda. Kung bakit ba kailangan isanla at ibenta ang mga ari-arian ng mga ito ay labis na ikinalulungkot ng ginang. Nakahanda ng hapunan, Iha. Pinahid ni Reyna ang mga luha sa mata at nakangiting bumaling kay Josie. Sige po, Nanay Josie. Maraming salamat ho. Mula sa pusong sabi ni Reyna. Inalalayan ang Don upang dumulog sa mesa. Sumimsim ng alak si Froilan habang nakatanaw sa mga gusaling nagtataasan. Kasalukuyan siyang nasa loob ng sariling opisina. Nagmumuni-muni kung ano ang dapat gawin upang pagbayarin ang Don sa mga kasamaan at kawalang hayaan nito sa pamilya niya. At dito na po nagtatapos
ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.